Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang pinsalang idinulot ng maghapong lakas ng ulan at hangin dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Unahin natin ang Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, kung saan halos 30 bahay ang pinadapa ng naglalakihang alon. Sugatan ang ilang residente habang ang karamihan walang naisalbang gamit kaya umaapela ng tulong. Tunghayan sa aking pagtutok. Lumulutang na sa dagat ang barong-barong na ito sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Isa ito sa halos 30 bahay na sinira ng malakas na hampas ng alon at ulan sa magdamag. Halos lubog na ito sa tubig pero lakas loob pa rin pinapasok ng mga residente sa pagbabaka sakaling may gamit pang maisasalba. Yan na, babagsak na yung tulay. Ay, may dugo? Hala! Dahil sa insidente, ilang residente ang nasaktan. Ang mga bakay din na nakatirik sa gilid ng Road 10 area ng Vitas, hindi rin nakaligtas at pinabagsak din ng hangin at ulan. Mula ho kagabi, mula nang maging masungit ang panahon, ang bilang ng mga residente rito hindi na bababa sa 20 bahay ang nasira. At kanina po, nang amin silang makapanayam, isa lang ho ang tangi nilang hiling na makarating sana sa lokal na pamahalaan. Sila'y mabigyan ng konting pinansyal na tulong para makapagpagawa muli ng bahay. Yun yung ilan sa mga kababayan nating narito, yung mga kapuso natin ay inilikas na rin mula po kaninang umaga. Isa sa mga nawalan ng tirahan ang 76 na taong gulang na si Lola Beatriz. Basang-basa kami sa ulan. Humihingi sana ako ng tulong kasi yung bahay ko nasira. Ako lang po nag-iisa. Wala akong kasama. Hindi ho kayo nag-evacuate? Yung iba raw inilikas? Hindi ako lumikas kasi wala po akong kasama. Walang yung mga gamit. Ito ang itsura ng bahay ngayon ni Lola. May mga pundasyon. Humihina yung pundasyon ng bahay. So ganoon na yun. Itignan ho natin yung itsura ng mga bahay ngayon pagkatapos ho ang walang tigil na pag-ulan dito sa Vitas, Tondo, Manila. Kung inyo makikita, yung water closet po na yon ay tumabingi na, nawala na sa pwesto. Ito ho, dating iskinita, papasok sa bahay ni Lola, pero hindi na ho yan mapapasok ngayon dahil nagmistulang sinalansang baraha na po yung pader ng mga bahay dito. Kung hindi gumuho ang mga bahay naman na ito na nasa tabing dagat din, nawala ng pader at napunta sa dagat. Nagsasalba pa ng pwedeng maisalbang gamit, yung mga nasira. Ayun. Hanggang kaninang umaga. Di ba kayo natatakot? Ba't hindi ko kayo mag-evacuate? Malakas ang hampas ng alon at sa kasagsagan ng buhos ng ulan, isang senior citizen na hindi na nakakakita ang nahulog sa dagat. Butit na iligtas ng mga kapitbahay at rescue team. Lumungoy ako dyan, pumunta ako sa ilalim. May dumating naman na isang rescuer. Sabi ko, pare, hawakan mo. Nasa maayos na siyang lagay sa evacuation center. Malaki na po yung tubig eh. Oho. Ay, buti nga po, nag-rescue ko kanina. Ang underpass sa Road 10 na daraanan sana ng rider na ito, lumubog na rin sa tubig. Ang dulo, ginawa ng paliguan ng mga tao. Di alintana ang basurang lumulutang malapit sa kanilang pwesto. Sa ngayon, hindi bababa sa 100 pamilya ang inilikas hanggat masama ang lagay ng panahon. Lumakay ang alon, kaya yung mga bahay namin, inangat ng bahay, tapos na-wash out po yung pinakadulo namin. Tapos yung daanan po namin, yung pinakaapakan po namin, nabagsak. Damit, pagkain at pera, munting hiling ng mga naapektuhan. Kahit pantawid ano lang nila. Sa ngayon po, mga damit po, meron naman po kaming damit, siguro po hindi po sapat para sa kanila. Mga pagkain po. Ipinarating namin sa Office of the Mayor ang kanilang hinaing, tutugunan daw nila ito sa lalong madaling panahon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa Cavite, sinabayan ng high tide ang malakas na buhos ng ulan na nagpabaha sa maraming lugar. Binabantayan din doon ang isang dam na malapit na umapaw. Kamustahin po natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano?
Pia, hindi lang yung dam, kundi mahigpit ding binabantayan ng mga otoridad ang posibleng epekto ng panibagong orange rainfall warning ng PAGASA dito sa Cavite na maghapong tinamaan ng malakas na ulan. Sa maghapong malakas na ulan, ganito na ang sitwasyon sa Molino Road sa Bacoor, Cavite. Maraming bahagi ng highway ang hirap madaanan dahil sa lagpas gutter na taas ng tubig. Sa pag-iikot namin sa iba't ibang bahagi ng probinsya, ilang lugar din ang lubog sa baha. Malakas din ang agos ng tubig sa Molino Dam na patuloy na binabantayan ng mga otoridad dahil malapit ng umapaw. Ang mga kalapit na kalsada nga lubog na sa rumaragas ang tubig. Malakas na rin ang agos sa Prinsa Dam sa hangganan ng Bacoor at Las Piñas. Gutter deep din ang taas ng baha sa Panapaan Highway at Niog Road sa Bacoor. Sa Barangay Tabon 1 naman sa Kawit, sakit sa ulo ng mga residente ang baha na taas-baba dahil sa malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Sa kalyeng ito, mula Binte hanggang Bewang ang taas ng tubig. Ayon sa isang residente, bumaba ng araw ang tubig hindi gaya kagabi. Pero dahil sa walang tigil na ulan, hindi muna nila binababa ang kanilang mga gamit sa bahay sa takot na baka abutin ng baha. Mga 8 hanggang hips na po yung tubig sa bahay. May agos din. Opo, ito po. Sa amin po yung ng agos ng tubig. Okay. Pero ngayon, simula kagabi hanggang ngayong umaga, kumusta yung naging galaw? Bumaba naman po ng konti lang. Nakakaban naman po kasi nasira na nga po yung dingding namin. Okay, anong plano ninyong gawin kasi mukhang mas lumalakas pa yata yung ulan? Wala, magtiis kung ano. Sanay na po kami. Hindi ba kayo alis? Pia, sa mismong sandaling itong nagsasahim papawid tayo, bahagyang tumila o humina ang ulan dito sa ating pwesto sa may Niog dito sa Bacoor, Cavite. Pero kung nandito kayo na nanonood ngayon at kayo ay babagtas dito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, asahan na matinding traffic, lalo na dyan sa bahagi ng kanto ng Tirona Highway, gayon din sa kabilang bahagi nito na papunta naman sa Zapote kung saan meron ding pagbuo ng tubig. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mahigpit namang binabantayan ng mga ilog sa Cagayan kung saan umaagos ang tubig mula sa mga matataas na karatig lugar. Isang tulay roon ng di madaanan. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Atom, sa mga oras nga na ito nakakaranas pa rin ng malakas na buhos ng ulan ang malaking bahagi ng Cagayan. At kaugnay nga niyan ay tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng PDRRMO sa mga low-lying barangay dahil sa banta ng flash flood. Napigsa kakabsat ka, gusto danom. Pahirapan ng pagdaan ng mga sasakyan sa kalsadang ito sa Gonzaga, Cagayan na binaha kasunod ng malakas na pag-ulang epekto ng bagyong Karina at Habagat. Inabot din ng baha ang mga bahay. Tumaas din ang level ng tubig sa ilog doon. Sa bayan ng Baggao, umapaw na rin ang Pared River kaya hindi madaanan ang Bagunot Bridge. Apektado ang mga residente at motorista. Siguro makadami. May bangka, sir? Oo, ma'am. Kung walang bangka, sir? Wala na, ma'am. Hindi na kami makatuwid, ma'am. Mahirap, ma'am. Ay dahil? Dahil malaki yung lapawan yung tulay, ma'am. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring ng MDRRMO sa antas ng tubig sa ilog. Sakali kasing malakas ang current sa ilog ay hindi papayagang makabiyahe ang mga bangkero. Binaha pati ang mga tanim na munggo na aanihin na sana sa katapusan ng buwan. Ay wala na, ma'am. Dahil hindi pa hinugyan, ma'am. Sayang talaga, ma'am. Apektado rin ng malalakas na pag-ulan ang mga bayan ng Santa Ana at Peña Blanca. Sa bayan ng Abulog, pinasok ng baha ang Libertad National High School. 6 na bayan ang binabantayan ng mga otoridad dahil sa bagyong Karina at ang pinalalakas itong habagat. Nakamonitor sila sa antas ng mga ilog at mga nakatira sa coastal area. Since halos magdamag yung pag-uulan, we're expecting yung volume ng tubig na binuhos sa Sierra Madre and nagkarabag yung Mountain Ranges, babagsak dito sa Cagayan. Patuloy ring umiiral ang no sailing at no fishing policy sa mga baybayin sa Cagayan.
Atom, as of 6 p.m. ay umabot na sa 138 individuals ang nasa mga evacuation center. Samantala, simula pa kaninang umaga ay tuloy-tuloy yung distribution ng relief packs ng LGU sa mga apektadong residente. Atom? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mga kapuso, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon sa halos buong bansa dahil pa rin sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Muli po, delikadong maglayag ang anumang sasakyang pandagat sa mga lugar na nabanggit dahil sa malakas na hangin at malalaking alon. Huling nakita ang bagyong Karina sa layong 325 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour at pagbugsong papalo sa 185 kilometers per hour kumpara kahapon. Bahagya naman bumilis ang kilos nito at ngayon pahilaga na sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng mag-landfall muna yan sa northern portion ng Taiwan bukas ng gabi o Huwebes ng umaga. Saka ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Taiwan po kasi ay nasa loob ng PAR. Pagkalabas ng PAR, saka naman ito tutumbukin ng southeastern China. Patuloy na hinahatak at pinalalakas ng bagyong Karina ang Habagat, kaya matitinding ulan ang nararanasan sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, buong araw pa rin ang ulan bukas sa halos buong Luzon. Malalakas na buhos ng ulan ang inaasahan, lalo na sa Ilocos Region, Central Luzon at Mindoro Provinces. May ulan din sa iba pang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Provinces, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Soc-Sargen, Caraga at Davao Oriental. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide at mag-monitor ng mga babala ng Pag-asa. Nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya doble ingat din sa posibleng pagbaha. Dahil sa masamang panahon, suspendido ngayong araw ang klase sa Maynila at trabaho sa ilang opisina ng gobyerno. Nakatutok si Salima Refra. Maghapong bumuhos ang ulan sa lungsod ng Maynila. Sinabayan pa yan ng malakas ring bugso ng hangin. Ang motorsiklong ito di na kinaya ang ulan at hangin. Bumaligtad naman ang payong ng ilang commuter. Abot gutter ang baha sa Taft Avenue sa tapat ng NBI at sa may PGH. Kanya-kanyang lusong sa baha ang mga commuter na pahirapan ang pagsakay. Baka maging sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard. Maaga nagsuspende ng klase sa mga pribadong eskwelahan ng lungsod ng Maynila. Wala pa namang pasok talaga sa public schools na sa susunod na linggo pa ang pasukan. Alas 2 naman ng hapon ang iniutos ng Malacanang ang suspensyon ng trabaho sa mga opisina ng pamahalaan, maliban na lang sa mga ahensya at opisina sa emergency response. At least nagsuspend sila na hindi na kami umabot kung lumakas man yung ulan mamaya. Para na rin po mas madali sa mga commuters na makauwi kaysa abutan pa po ng ulan mamaya na mas malakas. Bahain po kasi talaga rito sa Taft. Para na rin po sa kaligtasan ng lahat ng tao. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin si Mayor Alice Go sa Senado kaugnay ng Facebook post kamakailan na nagsabi ng mga ayon sa kanya ay mga dapat atupagi ng Senado imbis na ipaaresto siya. Posible naman siyang sampahan ng co-warrant of petition ng Solicitor General ngayong buwan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Binuweltahan ng Senate President Cheese Escudero ang pahayag kamakailan ni Bamban Mayor Alice Go na mag-focus ang Senado sa mga problema tulad ng food shortage at healthcare imbis na bantaan siya ng pag-aresto. Ayon kay Escudero, wala sa lugar si Go na diktahan kung ano ang magiging prioridad ng mga senador. Ngayon, humihingi ng paumanhin si Go sa pamamagitan ng liham sa Senate President. Wala raw siyang intensyong diktahan ng Senado kung ano ang dapat bigyang prioridad. Pero binanggit niyang pagkatapos ng pagdinig ay nagiging sentro siya ng mga negatibong post online. Para raw kasi siyang convicted criminal sa tema ng mga patutsyada ng mga senador. Hindi rin niya aniya magampanan ang kanyang tungkulin bilang Bamban Mayor dahil sa suspensyon. Kung matatandaan, ombudsman ang nagpataw ng suspensyon kay Go. Pero higit pa sa mga puntong yan ang hinahanap ng Senado. Wala pa rin siyang sinabi kaugnay sa pag-attend naman niya ng pagdinig ng Senado at pagsunod, hindi lamang sa subpoena pero sa warrant of arrest. At kaugnay ng pagkakasuspindi niya,
Pinalitan naman siya ng kanyang vice mayor, kaya tuloy ang trabaho sa munisipyo ng Bamban ayon kay Escudero. Kaya sana raw, payuhan na siya ng kanyang abogado na humarap sa Senado kung saan titiyakin naman ang kanyang seguridad. Matapos niyang mag-attend at matiyak yung kanyang pagdalo, pwede nang i-lift yung kanyang contempt at warrant of arrest. Yun naman ang aming gagarantiya sa kanya para makafocus at concentrate na siya sa mga kasong kinakaharap niya sa DOJ, sa Solgen at sa Sandigan Bayan. Ang mga senador desidido na ituloy ang pagdinig ukol sa mga iligal na pogo kung saan konektado umano si Mayor Go. Parang empty letter lang para sa akin. Pero ganoon pa man, tuloy yung aming investigasyon at tuloy yung aming pakikipag-coordinate sa mga enforcement agencies natin. Walang dahilan para hindi magpatuloy yun dahil garantiya din yun na may sasakatuparan ang sinabi ni Pangulong Marcos kahapon sa SONA na banned na ang pogo at magwa-wind down na lamang yung mga nananatiling legal na pogo. Samantala, posibleng sampahan ng Office of the Solicitor General ng co-warranto petition si Go ngayong buwan. Ni-incorporate na lamang namin yung mga new evidence that turn up dun sa Senate inquiry. At we're consolidating everything. Kakalap naman ng COMELEC ng mga dokumento sa Bamban para sa kaso tulad ng mga voters record. May fingerprint siya doon, may signature siya doon, may picture pa nga siya doon. Makakatulong sa Solicitor General. Wala pang tugon ang kampo ni Go nang kuhanan namin ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na inalis sa kanyang opisina ang mga tauhan ng pulis at security group na itinalaga para po sa kanyang proteksyon. Sabi ni Duterte, nirelieve o inalis ang lahat ng 75 pulis na itinalaga sa kanyang opisina, alinsunod po sa utos ng PNP Chief. Tiniyak ng bise na hindi ito makakaapekto sa kanyang trabaho. Umaasa raw siya na ang direktibang ito ay magbibigay daan para masugpo pang lalo ang paglaganap ng droga at krimen. Sabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil, nagbawas sila ng security personnel sa opisina ng bise maging sa mga retired general. Kailangan anya kasi ng dagdag tao para sa NCR. Paglilinaw ni Marbil, hindi nila nirelieve o inalis sa pwesto ang mga pulis kundi isinali sa regular rotation. Good evening mga kapuso! Nalalapit na ang heroic finale kaya ngayon pa lang. Si Banks is real na para kay Elias at Black Rider himself, Ruru Madrid. At bittersweet moment para kay Ruru na puno raw ng pasasalamat dahil sa matinding suporta ng mga kapuso. Makichika kay Lars Santiago. Elias! Ngayong linggong ito, magpapaalam na si Ruru Madrid sa karakter ni Elias Guerrero, si Black Rider. Nalulungkot pero umaapaw raw ang puso ni Ruru sa pagpapasalamat. Napakarami kong natutunan, hindi siya naging madali, pero sobrang minahal ko yung challenge. Nakita ko yung collaboration ng bawat isa. Hindi mo mararamdaman yung ere, walang naging alpha. Nagtulungan po ang lahat. Sobrang sineryoso ni Ruru ang paggawa ng Black Rider mula nang ibigay sa kanya ang project. Talagang minapa ko to eh. Inaral namin to ng gusto. Hindi lang siya basta pagbasa ko ng script, ilang pelikula yung pinanood ko bago ko gawin to, ilang serye, ilang series yung pinanood ko. Pero bago magpaalam, pipilitin pa ng karakter ni John Lucas na si Calvin na maikasal sila ni Vanessa na ginagampanan ni Yasi Pressman. Sige, Calvin. Patayin mo ko. Matutuloy ba ang kasalan? Vanessa! Sa behind the scenes na nakuha ng GMA Integrated News, hindi makakapayag si Elias na magtagumpay si Calvin. Pero magtatagumpay ba si Elias? Isa lang ang kasalang ito sa highlight, pero mas marami pa raw matitinding eksena ang mangyayari sa pagtatapos ng Black Rider. Asahan nyo na dito sa aming heroic finale, ito na, ibubuhos na namin lahat dito. Hindi ko na inisip yung pagod. Hindi ko na inisip na mapapahaos ako ito. Paus ako ngayon. Hindi ko na inisip na
baka bumigay yung katawan ko. Hindi na. Ang focus ko is mabuhos ko lahat ng makakaya ko sa bawat eksenang gagawin namin sa buong duration ng pagtatapos ng programang to. War Santiago, updated sa showbiz happening.